Nako, Senator Rodante Marcoleta, may warrant na daw at anytime pwede na daw iserve. Yan ay matunog ngayon sa social media, no? At lumalabas nga itong balita na to, hindi natin alam kung saan galing, pero viral na po ito. Lalo na pinupost ito ng mga, hindi ko alam kung kasama ni Senator Rodante Marcoleta o yung mga kaalyado at mga kakampi. Ang sabi, Camp Crame nagkaroon ng tensyon sa command ng PNP DILG. Walang may gusto mag-serve ng warrant para kay Sen Marcoleta. Hindi natin alam kung ano dahilan nila kung ba't ayaw nila maserve yung warrant. Sabi niya nagko-comment, may nabasa ako sa mga nagko-comment. Dito kay Makatambayan, no? Ito pa nag-post nito. Sabi sa mga nagko-comment diyan, no? Ang tagal mo naman, John Vic, i-serve mo na, di ba? Kasi nga sabi ng iba, yung dami daw ng luneta noong nakaraan, napuno yun, siksikan, hanggang doon sa mga gilid-gilid, punong-puno, 5 doble daw na mapupuno ang luneta. Tapos marami doon sasamang ibang relihiyon. Hindi ko alam kung anong gagawin. Baka peace rally, prayer rally siyempre. 'Di ba? Sasama na daw lahat, no? Parang ganoon nangyari. Yan ang matunog na balita, no? Hindi natin alam, no? Siyempre, prayer rally na naman 'yon. Wag silang masyadong tension, no? Ito kasi sabi, hindi ako nag-post nito si Makata. At sabi din po 'yan dito sa kabila. Ang sabi, latest mula sa Camp Crame. Siya balikan nyo. Hindi ako, kasi ito nag-post ito, binabasa ko lang, no? Nagkaroon ng tensyon sa command ng PNP DILG. Ano ba yung CONF? Ano ba yun? Walang may gusto mag-serve ng warrant kay Sen Marcoleta. Nagkakaroon ng tensyon sa pag-serve ng warrant. Hindi ko alam kung bakit, pero sabi ng iba, natatakot sila. Baka daw kasi, di natin alam. Magbasa tayo ng comment dito kay Makatambayan para makabalita tayo kung bakit natatakot daw. Kung totoo to sobra na yan. Sinong judge ba yan nagsiserve ng warrant? Bakit sobrang bilis? Sabi kasi nila, subukan nyo. Ang dami yung sabi sa comment section. Hindi na sa comment section mga nagpo-post ngayon. Subukan nyo iserve ang warrant ni Senator Rodante Marcoleta. Magkakaalamanan. Sabi hindi ako may sabi. Di ba? Subukan nyo. Di ba? Pag sa email, meron niya ako nabasa no, buong Batangas daw bababa. Lahat bababa. Yan dami nun, buong Batangas. Baka doon pala mapuno na yung luneta. Di ba? Pag daw deserve yung warrant ni Senator Dante Marcoleta. Hindi ako may sabi niyan nakikichismis lang, sinichismis ko lang sa inyo. Pwede nyo wag niyo paniwalaan. Mas maganda wag niyo paniwalaan. Pero ako, binabasa ko lang yung mga nababasa ko. Sinasabi ko lang yung mga nababasa ko. Katulad nito, no one is above the law. Kahit INC pa yan, basta may warrant arrest. Hindi, mali ka. No one is above the law. Bakit? Porket ba kinasuhan ka, no one is above the law na? Kahit yung kaso niya plunder, private citizen nag-donate ng 30 million, paano naging plunder yun? Paliwanag mo nga sa akin. Ipaliwanag nyo muna sa amin kung paano naging plunder ang hindi naman pera ng gobyerno. At absuelto sa SOSE. Ipaliwanag nyo sa amin bago kayo magaganyan. Di ba? No one above is the law. Baka bend the law. Bakit? Si Senator Marcoleta lang ang lumalaban sa katiwalian. Di ba? Sobrang takot na sila. Parang si Lucifer. Takot na maparusahan sa araw ng paghuhukom. Di ba? Para si Gulayat. Di ba? Ano ba si Gulayat? Alam nyo na kung ano ginawa kay Gulayat. Subukan nyo na tignan natin para magkagulo na Pilipinas. Siya nagsabi na sa comment. Kilos na para sa mamamayan. Grabe na sa atin. Di na tama ang kailan po kayo mabubulagan. Yari, kahit alam nyo na ang mga salarin. Kayo nasa batas, mga sinumpaan ninyo. Kayo ang poprotekta sa mga inaapi kagaya ng mga senator lumalaban para sila ginikipit. Gising na, maawa kayo sa mga mahal natin sa buhay. Grabe. Ultimo yung mga nasa liblib na lugar napakaliblib na lugar, nagsasalita na sila. Nadadamay na kasi sila dun sa kahirapan ng buhay dahil inuuna nito iba. Iba yung intensyon ng inuuna nila. Impeach si Sara, pagtakpan ng flood control issue. Sige, hindi niyo pagtakpan ng flood control issue, bakit niya wala kayo tinatalakay tungkol sa flood control issue? Natapos na ba? Natapos na ang flood control issue? Wala na palang kurakot sa Pilipinas? Bakit tayo umaasenso hanggang ngayon? Hindi dapat talaga nararamdaman natin ngayon yun. Di ba? Siyam na buwan, sabi tinapos yun. Kailan ba yung ICI? Di ba? Magpipitong buwan na, wag maagaim na buwan na. Balik nyo General Torre huli yan. Talaga? Balik si General Torre. Subukan mo. Kahit si Poncio Pilato pa, ibalik mo sa lupa.
Para maglitis kay Senator Marcoleta, sabi ng mga nagko-comment, makikita nila, hinahanap nila. Nakatwiran. O baka sabihin na hindi po ako nananakot ha, wala pong gulong mangyayari. Kaya po natatakot sila kasi baka makatwiranan sila na madaig sila ng katwiran. Alam na yan ng mga kapatiran dyan. Read between the line, di ba? Alam na yan. Kung si Digong ay Kibuloy hinuli, si Marcoleta lang hindi mahuli, sumakay pa kayo. Talaga. Totoo ba na itong PNP DILG, bakit sino ba itong bulldog na ito? Talaga? Bulldog? Di ba? Bulldog na lumalaban sa katiwalian. Tama lang, pwede ng bulldog na lumalaban sa katiwalian. Kesa naman na tao, pero hindi lumalaban, pinagtatakpan ng katiwalian, mabuti na maging aso. At least yung aso, kahit paano, may kumakahol. Sila, di ba? Ni kahol, hindi sila makakahol lalo pinklawan Hindi sila nagmamasid lang di ba? Aso pag nagmamasid, kumakahol sila daig pa tao nagmamasid lang Ang masama nito, 1 trilyon na nawala sa Pilipinas. Pero ang ginagawa nila, nagmamasid sila. At yung mga loyalista, wala silang ni isang topic man lang tungkol sa nangyaring anakawan sa Pilipinas. Meron, sasabihin nila mga Duterte. Kung Duterte pala, ba't di nyo imbestigahan? Di ba? Eto nga, hindi sa akin kain to ha. Nagbabasa tayo ng mga komento at eto nga sabi, karami nagkaroon ng tensyon sa command ng PNP DILG. Walang may gustong mag-serve ng warrant para kay Senator Marcoleta. Wala po tayo siya sabi, ating galing yan. No? Binabasa natin sa mga, ang dami ng share. Ang dami na pong share. Nasa mag-iisang libro to. Alam ko mag-iisang libong share na to. Sa kabila, ganun din. Marami ng share yan. No? Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababaya. Na kung talagang totoo na nagkasala si Senator Marcoleta sa batas, okay panagutin. Isuko. Maski ako sabihin ko, Marcoleta, Senator Marcoleta, sumuko ka na kasi nagkakagawa kasalanan. Pero yung absuelto ka sa sose, sabi ba naman niya, si Marcoleta, pinahamak niya sarili niya. Meron ba na may papahamak niya sarili niya? Nagkwento kasi si Senator Marcoleta sa programa ng Net25 na nag-donate sa kanya si Mike. No? Doon daw binukin ni Marcoleta sarili niya. Tignan mo, kapapanood nila sa programa ng siguro pamangkin nila habang nanonood ng cartoons, nanonood din sila. Kaya siguro yung imagination nila nahahasa doon sa pinapanood ng pamangkin nila, no? Yan ang hirap sa inyo kakapanood yun ng mga pelikula na hindi angkop sa edad nyo. 'Di ba? Kaya dapat manood kayo, huwag na kayo manood, magbasa na kayo ng Biblia. Tatalino kayo. Kasi ang hirap sa mga to, sabi nila inamin anya ni Marcoleta na dula si Marcoleta sa sose niya. Meron ba naman sa edad ni Senator Marcoleta 71 madudulas pa? Sinadya niya yun kasi yun ang katotohanan. At sinabi niya yun kasi alam niya walang labag sa batas yun. Absuelto nga siya sa sose. Tapos kakasuha mo ng plunder. Di inventong kaso. Papayag ba kami? Papayag ba lahat sa sangkatauhan na yung kasong ikaw, sabi ko nga sa inyo, payag ka ba? Naglakad ka sa hindi lakaran? Tumawid ka sa hindi tawiran? Tawag doon. Di ba, jaywalking? Payag ka, kakasuhan ka ng plunder. Di ba? Jaywalking, kaso mo, kasuhan ka, plunder, payag ka. kahit sino nasa katinoon ng pag-iisip, hindi papayag Kahit wala nga sa pag-iisip, hindi papayag Ikaw, payag ka. Di ba? Nahuli ka. Ano ba nahuli siya? Halimbawa, nahuli ka nagka-Caracruz. Kasi dito sa bayan namin bawal talaga Caracruz Siguro dyan naman sa inyo, bawal din Pag nahuli ka, talagang huhulihin ka. Caracruz. Di ba? Caracruz, anong kaso mo? Makukulong ka. Ang alam ko ang piyansa ng Caracruz 1,000 lang. Alam ko 1,000 maghihiring-hiring ka, ganun. Parang ganun etc. No? Ibig sabihin ba pag nahuli ka nagka-Caracruz, ikakaso sa iyo murder? Payag ka? No bail ka? Hindi naman yata. Ang tawag doon imbentong kaso. Bakit inimbentuhan ng kaso? Ba't naman iimbentuhan si Senator Marcoleta ng kaso? Bakit? Kasi nga lumalaban sa katiwalian. Sige. Aber, ano pa bang ginagawa ni Senator Marcoleta ba't siya kukulong na imbentong kaso? Wala naman na siya ginagawa. Lumalaban ba siya sa pamahalaan? Lumalaban ba siya sa kay Bongit? Hindi naman siya lumalaban Katuwang nga siya ni Bongit Doon sa salitang mahiya naman kayo Katuwang siya Katulong siya sa paghahanap ng big fish. Pero kung sa kalagitnaan ng katuwang siya sa paghahanap ng big fish, ginagawa ito si Senator Marcoleta, isa lang iisipin ng sambayan ng Pilipino. Isa lang ang iisipin ng kapatiran ng inaaniban ni Senator Marcoleta. Ginigipit niya siya. Di ba? Di ba? Walang ibang dahilan Sige, magbigay ng dahilan, ba't nyo ikukulong bakit nyo anong guide kayo kay Senator Marcoleta? Sabihin nila, ayaw namin kasi napasara yung istasyon. Yun lang. Ba't kayo guide kay Marcoleta? Ayaw namin kasi bulldog.
Ayaw namin kasi mainitin ang ulo. O, yun lang dahilan nila. Pero para sa bayan, wala silang may dahilan. Ang ayaw nila kay Senator Marcoleta, personal lang. Personal damdamin lang. Pero yung mismong root, yung pinaka-root, kung ba't ayaw nila kay Senator Marcoleta, wala. Ayaw, hindi nila ma-explain. Kundi maliban sa personal na galit lang nila. Totoo yan. So ano ibig kong sabihin? Dapat, makatwiran ang dahilan nyo kung bakit kayo ikukulong nyo si Senator Marcoleta. Kung halimbawa, nagyaya siya ng resign, Marcos resign, nagyaya siya ng destabilization, yun talaga, makukulong talaga si Senator Marcoleta. Pero hindi eh. Wala namang ibang ginagawa si Senator Marcoleta kundi paglaban yung katiwalian sa Pilipinas eh. Tapos ayaw nyo. So, pag kinulong si Senator Marcoleta, sino pa lalaban sa katiwalian? Wala na. Wala na. Meron pa ba? Sige nga, mag-present ka sa akin ng isang tao dyan na maglalaban sa katiwalian maliban kay Cayetano. Sige nga, mag-present ka sa akin. Wala kayo mapipresent eh. So, ibig sabihin, si Senator Marcoleta gumagawa noon, tapos ikukulong pa siya, sa madaling salita, ayaw nyo na may mawala na magbago ang Pilipinas laban sa mga maanumalyang hakot-hakot ng pera. Di ba? O ito, panoorin natin, matuto na tayo dyan. Nakakatawa lang kasi, kung totoo man yun hindi ako nag-post na sa Kamkrami, kung totoo man yun, sabi na nabasa ko, takot na sila muliin si Marcoleta. Ay sabi niya na isang nag-post, hindi kami nananakot. Totoo gagawin namin, hindi kami nananakot. Ano kaya yung gagawin nila? Sabi ng isa, ano na naman yun? Prayer, ipapanalangin namin kayo, sabi. Yun ang sabi, narinig ko Kaya wala namang gulo, huwag kayo matakot, wala namang gulo. Ipapanalangin lang kayo naman, di ba? Wag kayo matakot. Kung may warat, iwarat nyo na, di ba? Di ba? Hindi ako sabi niya sabi, kung may warat daw, John Vic, labas mo na. Di ba? Kasi alam mo kung sino ba mag-reserve ng warat, siyempre si John Vic di ba? Ito may picture ata Nakita ko lang yan. Okay, dito na tayo kay Atty. Vic Rodriguez tungkol dito sa mga nangyayari at napapaliwanag niya unti-unti. Maraming salamat. So, ang biggest winner, going back, yung pagpalit ng liderato ng Senado, ang biggest winner ho dyan ay ang kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos Jr., ang Malacanang. Sapagkat nakita natin, ano ang unang-unang nangyari nung nagkaroon ng pagpalit ng liderato sa Senado? Natigil, nahinto. At I think ito'y maibabaon na sa limot yung inaantabayanan ng lahat na pagbabalik o resumption at muling pagpapatuloy ng pagdinig diyan sa flood control corruption issue ng Blue Ribbon hearing. Blue Ribbon Committee chaired then by Senator Pia Cayetano at yung subcommittee chairman na pinamumunuan ni Senador Rodante Dante Marcoleta. Yan ang unang casualty. If the biggest winner, the biggest gainer, the one who benefited the most in the change of leadership in the Senate is the present administration, the Marcos Jr. administration, Malacanang. Ang biggest loser po dyan ay ang katotohanan. Ang taong bayan, biggest loser. Kawawa naman tayo, no? Minamanduan tayo ng isang taong hinalal ng tao rin. Parang ganito gumawa ka ng robot tapos yung robot ang papatay sa'yo. Parang ganun Ganun kasama ang puso ng mga yan. Parang ganun nangyayari ngayon. Nakakasama ng loob, di ba? Wala tayong magawa. Pag may gagawin ka magsasalita ka, kukulong ka. Di ba? Ganyan ginagawa nila O sige nga, talakayan nyo ang korupsyon sa Pilipinas. Patayon nyo. Sabihin nyo, trabaho lang. Paano makakapagtrabaho may nawawala nga? Di ba? Paano makapagkakatiwalaan namin yung mga nakaupo ngayon? Lahatin na natin. Sama na natin lahat. No? Paano natin mapagkakatiwalaan yan? Hindi ko sinabing kurakot lahat Yung tiwala lang. Paano? Kung hindi mapanagot kung sino. Di ba? Paano malaman kung sino hindi ka nag-iimbestiga? Di ba? Ano, isisingit mo na naman 18 Marines sa amin? Bahagi lang yung 18 Marines ng investigasyon. Pero ang totoo, yung mga pinangalanan noon pa man, wala pang 18 Marines, doon pa lang ipatawag nyo na Kaso wala Ang biggest loser dyan ay yung ating advokasiyang humihingi ng transparency and accountability. Ang biggest loser po dyan, kayo, mga kababayan ko, kapwa ko Pilipino, nasa Pilipinas man,
mga overseas Filipino workers or Filipino migrants man, kung saan man po tayong panig ng mundo, the biggest loser ay tayong mga Pilipino, lalo na yung mga taxpayers. Again, a brief refresher, tayo'y lahat ay taxpayer. Yung iba lang, formal taxpayers, yung mga mayroong tax identification number, yung nagfa-file ng kanilang income tax return, yan yung mga formal taxpayers. Pero yung hindi nagfa-file, yung walang tax identification number, wag ho ninyong mamaliitin ang sarili ninyo. Kasali kayo sa usaping ito. Because the moment you start buying any goods that carries with it tax, kung ano man pong tax ang nakalagay dyan, IVAT, VAT, kayo po ay taxpayer. Bakit? Incorporated na po dyan. Ang bubuhay sa Pilipinas tax. Kaya tayo umaandar lahat ng tulong, ayuda, lahat ng government sahod, ng mga empleyado, ng gobyerno, lahat, mayor, congressman, presidente, senador, lahat kaya nagpapangsyon dahil sa taong bayan, sa tax na binabayad namin. Kahit nga pulubi, may tax eh. Yung pulubi, nakita mo, bumibili lang, may nakita, bili niya yung chichirya eh. Minsan, tsaka soft drinks eh. Ang ginawa ko, binilang ko ng mineral water. Binili ko yung mineral water. O sa kanya, bumili siya soft drinks. Minsan, nabili din ng pulubi, di ba? Nakita nyo? O yung soft drinks ba, may bat? Yung bang chichirya kinain niya, may bat? Meron. Hindi nagbabayad din siya ng tax. Ano siya kasalo? Lalo yung mga tatrabaho, nagbabayad din. Di ba? Lahat tayo nagbabayad. Sa mga government dyan, laki ng kalta sa inyo. Di ba? O minsan yung sahod nyo, kalta sa inyo, nasa 1.7, tama? Hindi ko alam kung PhilHealth sa inyo, kalta nasa 400. Kasi dati ako sa trabaho ko, kalta sa akin ng PhilHealth, 500 to 400. 500 eh. O pag-ibig pa, kaltasan ako, 200. Di ba? Bali ang kaltas ko, 3,000 mahigit lahat eh. O, ako lang yun ha. What if pa kayo mga tatrabaho sa gobyerno pa at ibang mga private citizen? Di ba? Nagbabayad lahat tayo sa gobyerno. Tapos malalaman natin yung kagustuhan ng tao ayaw nila masunod. Ano ba yung kagustuhan ng tao? Ano ang isa sa mga kagustuhan ng tao? Hati yan eh. Hindi naman lahat ng gusto ng tao, ito gusto eh. Meron sa parting ito gusto ng tao, trabaho lang. Sige. BBM, magtrabaho ka lang. Ang gusto naman ito, tumasa ekonomiya. Okay. Ang gusto nakakarami ano? Tuklasin itong flood control issue eh. Kaso nung ginagawa nila, ayaw nila. Yun ba, hindi nyo pakikinggan yung taong bayan? Kahit man lang, kahit 100 tao lang nagsasabi na tuklasin ang flood control issue, dapat mag-i-alarma kayo. Bakit? Yung 100 na yon malaki contribution sa pinapasahod sa inyo. Sa inyong binibili, kung ano man yan, papakarga kayo ng gasolina o crudo o diesel, kayo po'y may tuturing na taxpayer, Galaxy. And to be fair to all those who are fighting since naglabasan na yung ating hiniling transparency and accountability, talaga nakita naman natin, buong puwersa ng pamahalaan ang ginagamit sa lahat ng mga nagpapahayag ng kanilang pananaw, lalo pat kung ito ay hindi pabor sa panlasa o kagustuhan ng nasa administrasyon. Maraming nagbubuwis ng kanilang kalayaan, ng kanilang buhay, ng kanilang kaligtasan, ng kanilang comfort. Pero hindi ho natin kasi pwedeng isuko at basta na lang ihandog sa mga ayaw ng umalis sa kapangyarihan at ibigay yung kanilang luho at kapritsyo. Hindi natin dapat isuko. Imagine ninyo, tag-ulan na naman ngayon. At pasukan na ng mga nasa public schools. In a few weeks, magsisimula na rin yung nasa private schools. Imagine ninyo, pag nag-ulan na naman na nag-ulan, babahain na naman tayo. Same problem that we have encountered in the many years. Not just during the present Marcos Jr. administration, but made worse. Eto, tag-ulan na naman. Eto na naman yung sitwasyon magpapaalala sa atin, magre-remind sa atin na ang flood control issue, buhay na buhay pa rin. Diba? Sabihin nyo, walang kinalaman ng sitwasyon? May kinalaman. Diba? May kinalaman ng bawat sitwasyon. Bigay ng Panginoon yan eh. Yan minsan nagpapaalala, yung mga lindol, diba? Kaya naglilindol, galit ng Diyos yan. Pinapaalala na yung bayan na umayos kayo. Diba? Magtumawag kayo sa akin. Iba eh. Kung hindi pa lumindol, di pa tatawag sa Diyos eh. Diba? Maraming ganyan eh. Pansinin mo. Yung lumindol, tumawag lahat sa Diyos eh. Di ba? Eto mga nangyaring bagyo, lindol, bagyo, yan ay kasangkapan ng Panginoon, ipinapadala sa tao. Unos yan eh, unos.
Kaya nga iba mapapalad yung mga nakatira sa bahay ng mga subdivision, walang baha, walang bagyo, matibay ang bahay, hindi nagugutom, mapalad yun eh. 'Di ba? Kaysa yung mga mapalad din naman yung binabahat kasi may pagsubok sila. No, pero nakikita mo ano ibig sabihin? Anong mensahe ng panahon? Ipinapaalala muli sa atin ng baha na naman. Ang nag-ano sa atin nagpapaalala ang mensahe ng ulan sa atin ng mga bagyo ngayon, yung mga kurakot tiwaling politiko na hindi mapanagot-nagot at paulit-ulit pinapaalala sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng mga baha at lindol yung ginagawa nila sa atin. Tapos sasabihin nyo, wala lang investigasyon? By the corruption, yung talagang napakalaki, mind-boggling amount ng kurakot at korupsyon na talamak, laganap, harapan na nagaganap sa ilalim ng kasalukuyang Marcos Jr. administration. Babahain na naman tayo. Imbis na tugunan yung problema, yan yung target, yan yung layunin, yan yung adhikain sana nung naunsyami na naman na Blue Ribbon Committee hearing. Nakita naman natin nung simula pa lamang tinanggal yung kauna-unahang chairman ng Blue Ribbon Committee of the 20th Congress diyan sa Senado, pinalitan. Anong nais gawin upang hindi na umusad yung pagdinig diyan sa Blue Ribbon, kung uusad man yung mga piling resource person lamang ang ipatatawag. Yung mga piling personalidad lamang ang ididiin. Yung mga piling personalidad lamang ang makakasuhan at kakasuhan at ikukulong. Tamo? Totoo yan. Yung mga piling personalidad lang ang papatawag. Tama, mali? Tama, nakikita natin eh. 'Di ba? Meron bang ganon? Ha? Meron bang ganon? Alam ko, minsan niya, yung ninakawan na, store eh. Sari-sari store. Hindi naman sari-sari store, yung tindahan ng mga cellphone, halo-halo, merchandise yon. Merchandise pala. Tindahan ng merchandise eh. Ha? Nanakawan eh. Ha? Ano investigasyon? Kasama yung gwardiya sa iniimbestigahan eh. Pati yung mga empleyado eh, baka inside job eh. Oo, kasama eh. Kasama lahat. Buong staff kasama iniimbestigahan ng pulis eh. Bakit napasok to? Samantalang nakalak na to tuwing gantong oras. Napasok. Iniimbestigahan eh. Sangkot lahat eh. Yung ba pipili mo? O guard, wag ka na. Ay hindi, malaki yung nawala eh. Ang nawala doon sa merchandise, may 3 milyon eh. Malaking bagay 3 milyon sa negosyante. Pati gwardiya kasama kasi baka hinihinala, inside job. Tama? So ibig sabihin walang pinipili. Lahat kasama. Pati empleyado, pati manager kasama sa investigasyon. Tama, di ba? Kasama tatanungin, saan ka yung time na to? Sino kasama mo yung time na to? Nasaan ka? Anong oras mo sinara yung tindahan? Lahat kumpleto, pati oras eh. Eto, trilyon na nawala. May ibubukod kang tao na wag papatawag. Ang gusto nyo lang ipatawag yung gusto nyo. Wow! Tapos sasabihin pag natanggol, wala naman talagang korupsyon eh. Nagsimula yan kay Tatay Digong eh. Tamo, nagsimula daw kay Tatay Digong. Nagsimula pala, nagpatuloy ngayon. Ba't anong ginagawa nyo? Ba't din nyo sugpuin? Di ba? Ang layo ng katwiran, mga kababayan. Doon mo makikita talaga kung talagang gusto nila imbestigahan. Sabi niya na matatanda. Kapag ayaw, may dahilan. Pag gusto, may paraan. Di ba? Diyan papasok yung katwiran na yan. Dahil nga ang pinipilit na kaso, syempre yung plunder. Yung hindi man mapatunayan yan, yung malversation, pero yung malversation, pagka malaking amount, ganun din naman yan, non-bailable. But for theatrics, for optics, maganda kasi na si senador ganito, o si congressman ganito, o si engineer ganito ay kinasuhan ng pamahalaan ng plunder. It gives away the impression na seryoso sa paglaban sa korupsyon. Alam naman natin, nabiso natin pare-pareho, na hindi seryoso. Sapagkat ang daming iniiwasan. Magsosona na naman ngayon. Dapat wala kang iiwasan. Wala kang iiwasan kahit sino. Papatawag mo lahat. Malaking investigasyon to eh. Sabi niya ni Senator Marcoleta igagalang mo pa rin ba yung interparliamentary courtesy? Ang nanakaw 1 trilyon na sa atin sa bayan? Ha? Paano kung lahat pala ng congressman sangkot dito halimbawa? Hindi naman lahat. Paano kung walang may sangkot congressman lang? Interparliamentary ginagawa yung panangga para hindi mapatawag sila? Ang sarap naman maging congressman pag ganun.
luto na sa aking pantaha ang magiging messaging ng darating na SONA na mula doon sa mahiya naman kayo na dapat ay mahiya naman tayo. Dapat yun ang pahayag nun eh. So mula noong huling SONA at ngayong paparating na SONA, may sasabihin nila meron ng mga big fish, yung mga dabyena, yung mga dabyana, yung mga balyena, yung mga dampuhala, yung mga pating na nakulong. At yan naman ang sinasabi nila noon eh. Pero alam naman natin, hindi katanggap-tanggap sa mamamayang Pilipino yan. Dahil yung mga taong dapat managot at makulong, nandyan eh, nakalaya pa rin. So, ang impression na nabubuo ngayon, meron na ba tayong weaponized Senate? Dahil ang kasunod nito, kung matatandaan ninyo, yung lagi kong sinasabi sa inyo, yung yung nagaganap ngayon na impeachment trial proceedings laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Marami yung ang nagtatanong, ano raw yung naganap sa pre-trial. Katulad po ninyo, meron lamang tayo mga surmises o assumption na hindi pa naman natin pwedeng sabihin yun na ang naganap ng pre-trial. Both sides, yung prosecution side at saka yung defense lawyers ay ayaw, tikom ang bibig, ayaw nilang magbigay ng pahayag kung ano yung naganap, ano ba yung nangyari during the pre-trial na naganap sa Senado. General lang po ito. Yung pre-trial po, ibahagi po ito sa Rules of Procedure on Impeachment Trials. Hinango po ito sa Rules of Procedure ng Criminal at Civil Prosecution at litigation. So yan po yung naganap sa Senado. Ano ba ang nagaganap pagka mayroong pre-trial? Para lang po sa kaalaman ng lahat, si Benito Jr. Manzon, marami ring salamat sa iyo. Ano ba ang nagaganap pag may pre-trial? Yung pre-trial po, meron tayong unang tinatawag dyan, yung stipulation of facts, yung pagkakasundo ng prosecution at ng depensa na, ito, pagkasunduan na natin ito, hindi na ito kinakailangang patunayan pa o i-take up pa during the impeachment trial. Dahil Hindi, alam mo talaga, dito kasi, palusot lang nila yan eh. Oo. Palusot lang nila yan. Gusto talaga nila ma-impeach si Sara. lalo yung mga pinklawan. Yung mga loyalista, kaya gusto nila ma-impeach si Sara, ang layunin nila, yung mga BBM supporters at iba pa, mga kaalyado, kaya gusto nila ma-impeach si Sara, syempre, takot yung iba dyan maparusahan sa ginawa nilang kalokohan ngayon. Pangalawa, takot mapagigantihan sila. Yung mga pinklawan, na dati pala ayaw talaga sa mga Duterte niyan. Kaya given na yan. Maiintindihan mo sila eh. Kasi noon pa lang, ayaw na talaga sa mga Duterte saka sa Marcos. Ang nakapagtataka lang, yung mga Marcos gusto lang nila. Wala man sila sinasabi na gusto namin ng mga Marcos ngayon, wala. Pero yung act nila, yung kilos nila, kumakapit sila sa Marcos ngayon. Pero magkataka ka. Yung mga pinklawan, Marcos na ngayon, pero pagdating sa survey, negative 15 si Marcos. So, ibig sabihin, sa likod ng camera, ayaw talaga nila si Marcos. Di ba? Siya sabi nila sa social media, parang takot kasi sila, baka mapag-initan sila. Di ba? In the same, gusto nila yung boto pa rin ng mga loyalista. Ganyan yung mga yan eh. Ito talaga, gusto talaga nila si Sara ma-impeach. Yun talaga yun. Lahat gusto nila ma-impeach si Sara. Ayaw nila mapaupo si Sara. Siyempre nga naman, sureball na sila. Pag na-impeach si Sara, wala nang kalaban. Pag tumakbo yung virus, akala nila mananalo. Hindi nila alam pag tumakbo si Pulong o kaya si Bongo. Bagay si Bongo, kaya nga papahuli nila para sigurado. No? Pag tumakbo halimbawa si Pulong, si Baste, maaaring manalo. Diba? Ikaw ba naman, boboto mo si Virus saka si Baste? Basti ka na. Diba? Kung tumakbo yung si Senator Marcoleta, yari na. Ito, malabo-labo to, pero pag nangyari, presidente si Marcoleta, mas malinaw. lahat ng DDS kay Sara, lilipat kay Marcoleta. Tapos biglang magkakayatano, biglang magbabaste na vice president, o kaya Cayetano, yari na. Talo sila kahit sa tignan eh. Talo sila eh. Maniwala kayo. O sino? O pag ba si Sara na-impeach, sino kalaban? Si Tulfo? Sa tingin nyo, paniniwalaan ng tao nyo ngayon? Maraming boto siya maaari, mga 10 million, 15 million, pero hindi ihigit dun sa supporters ni Sara. Palagay mo, na-impeach si Sara, na-impeach. O yung mga supporters ni Sara, lilipat yan doon sa i-endorse ni Sara. Di ba? O sinabi ni Sara, iboto natin si Rodante Marcoleta bilang presidente. Lahat lilipat yan doon.
Sample lang yun, ha? Yan alam naman na ng lahat yan. Yan alam naman natin na establish yan and so on and so forth. Yung po yung una, yung stipulation of facts. Okay. Kung magkakasundo, para hindi na ang purpose po ng pre-trial ay makatipid sa oras at panahon na gugugulin yung impeachment court sa pagdinig. Tama. Kunwari lang yung mga yan eh. Kunwari lang yung mga yan, makatipid sa Senado. Si Cayetano, yung hindi pumapasok sila, 25 million isang araw ang gasto sa Senado. Huwag kayo maniniwala. Pinapa-OA nila yung sitwasyon. Saka nakakita isang araw pagpasok mo sa Senado, 25 million ang ginagastos. Kasi syempre, sinama lahat ng kasahod ng empleyado. Pati Senado, sinama nila sahod. Empleyado, sinama nila. Lahat ng buong staff ng Senado, sinama nila sahod. Kaya akala nila, pag hindi pumasok si Cayetano, 25 million na nasasayang. Hindi kayo napag-compute nun. Eh kung sabihin namin ngayon, isang araw, 1 bilyon na nawawala dahil hindi kayo nag-iimbestiga, yun ang katotohanan. Bakit? Eh, divide mo yun na walang pera ko ilan. Tapos yung konsumisyon ng tao na hindi maimbestigahan. Sige nga, i-divide mo lahat yun. Yun na mas malubha. Mahal nila Senado. Mahal namin ng Senado. Mahal namin ng institusyon na to. Pero Pilipinas, mahal nyo ba? Hindi. Senado lang. Bakit? Diyan kayo nakikinabang sa Senado, kaya mahal nyo eh. Di ba? Kasi sa sambayan ng Pilipino, wala nang tiwala sa inyo ang tao. Yung iba lang sa inyo may tiwala dyan siguro, iba lang. Lagi kong sinasabing huwad na impeachment case laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Bakit kinakailangan, bakit layunin ng impeachment court na makatipid ng oras at panahon? Kasi nga ho, nasa balikat ho ng mga taxpayers yan eh, nasa atin po yan eh. Tayo ang nagme-maintain ng impeachment court. Para lang po alam niyo, kaya dapat kayo lahat kasali rito. Whether you are for or against it, well, let's agree to disagree. Feel free to enter my page and there's pwede ipopost pa natin kung meron pong sense yung inyong sinasabi. Kada bukas ng impeachment court proceedings, kada bukas ng impeachment trial, gagamit ng kuryente yan, naka-aircon yan, may ilaw yan. Yun ang sayang sa kanila. Biruin mo, 7 na buwan ka hindi nag-imbestiga, andiyan kayo sa Senado, gumagamit. Yun ang sayang. Yung Blue Ribbon, kakain kayo, merenda kayo, magkano pagkain dyan? Diba? Okay sana kung pagkain nyo, binili lang sa kantin eh. Eh, magkano ba ulam sa kantin ngayon? 70 pesos, isang ulam na. Kanin eh, 15. O, eh di sandal lang isang tao. Kung buti sana yun ang pagkain nyo, hindi eh. Sa Senado, pagkain mamahalin pa eh. Tapos hindi kayo mag-iimbestiga sa Blue Ribbon. Yung pera na wala, tapos kayo gumagastos dyan, yun ang sayang. Hindi pagpasok ng nila Senator Marcoleta nakaraan. Yung mga empleyado at kawani ng Senado yan. Ang dami niya, may pakain dyan. Saan galing yun? Hindi naman sa bulsa ng prosecution eh. Personal Hindi naman galing yan sa bulsa, personal fund or money ng prosecution. Whether it be coming from... Yung budget niya, ang tawag niya representation. Iba. Kasi ako gumagawa ako ng budget sa LGU. Yung budget namin sa doon sa sa opisina namin, ang representation, ang budget namin nasa 200,000. Ano ibig sabihin noon? Halimbawa, doon kayong mga staff sa opisina, magkakaroon kayo ng isang event sa isang hotel. Sino magbabayad ng hotel? Siyempre yung City Hall ang magbabayad. Yung budget nyo doon sa representation, doon kukunin yun. Doon kukunin yung, hindi lang representation, may tawag pa dyan eh. Minsan, kukuha ka kabilang budget dito, gagastos, yung mag-team building kayo, kakain kayo, ano pagkain doon? Catering, magkano catering? Kung nasa staff kayo, nasa 50 staff kayo, kulang ang 200,000, catering lang. Kung nasa 50 lagpasan kayo, eh yung venue pa, minsan gagastos kayo ng mga 500,000. Kayo nung pera yung gagastosin doon. Pera ng taong bayan yon, di ba? Eh lalo pa dyan sa Senado, di ba? Yung bawat hearing, di ba? Papakainin mo yung mga staff, yung mga mag-overtime sa gabi, pambabayad mo diyan sa mga overtime niyan. Oh. Yun ang sinasabing sayang, hindi pagpasok ni Cayetano. The House panel or yung private prosecutors, lalo na yung private prosecutors. Ba't naman sila magbabayad? Sila pa nga babayaran. No, so ito ay burden po ito sa taxpayers. Pagkatapos po niyan, merong sinasabing simplification of issues. No, so yung pre-trial may stipulation of facts. Pangalawa po diyan, yung simplification of issues. Ang simplification of issues, they just define the exact actionable questions.
yung mga pwedeng aksyonan ng Senado, pagkakasunduan na nila para desisyonan na ng mga senator judges. Remember, hindi po ito mambabatas ha. Yung impeachment court, hindi nila trabaho ang magsagawa ng batas. Sila ay mga hukom diyan sa impeachment court. And of course, alam ito ng mga abogado, pati ng mga law students, marami rin naman tayo na nakasubaybay na mga law students dito, andyan din yung marking of evidence, yung pagmamarka ng mga ebidensyang ipapakita ng magkabilang panig. Ng prosecution, syempre merong depensa rin papakita upang labanan yung weight of evidence or sufficiency of evidence na ipapakita naman ng prosecution. Ano? Okay, ang dito lang po tayo ngayon, napatunayan natin na yung sinabi ko kanina, baka anytime ma-serve na ang warrant kay Senator Marcoleta, baka yung warrant nandiyan na. At di natin alam kung totoo yung mga post ngayon na kumakalat, na ayaw takot sila ma-serve yung warrant, hindi nila alam kung sino nagtuturuan, sabi, kung sino magsuserve ng warrant. Natatakot daw sila kung ano, ba't sila matatakot? Di ba? O, syempre, nangingibabaw ang katwiran, syempre. Yeah. Ganun na, sabi niya na iba, sabi ko nga, baka daw mapuno ang 5 luneta. 5 luneta ang katumbas pag sinerve yung warrant kay Marcoleta. Di ba? Tapos si Marcoleta nasa gitna. Paano mo huhulihin yun? Halimbawa, nasa 7 milyon tao nandun sa gitna si Senator Marcoleta. Paano mo huhulihin yun? may nabasa lang akong ganyan. Siyempre, sabi nga na iba, hindi pababayaan ng kapatiran ni Senator Marcoleta. Yan si Senator Dante Marcoleta. Sabi nga ni Gonson, subukan yung hulihin si Marcoleta. Nakita niyo yung libo-libo sa Senate, sabi. Mas marami, milyon-milyon. sabi ni Rowena Gonson na. Maraming salamat, hanggang dito lang po. Napuno ko naman kayo, hindi ako galit, walang pagbabanta, walang laitan dito. Dito ay tamang komentaryo lang, mga opinyon, komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman, at ang talakayan na to napakamakabuluhan at marami kayong matututunan at aral, lesson learned, no? Ika nga dito sa ating tinatalakay lagi, no? Maraming salamat, isang masustansya pag-usap. Ingat kayo, Senator Dante Marcoleta. Nakasuporta kami sa iyo, no? Yun man hulihin ka man o hindi, suportado kami sa iyo. No? At Tony Bill Cordiga, salamat sa iyo. Paalam po sa inyong lahat.